Tunay nga po na napakabilis po ng araw. Ano po, at ngayon po ay nasa buwan na po tayo ng June at nasa kalagitnaan na po tayo ng taon. At tunay nga po na napakabuti po ng Lord dahil sinamahan niya po tayo sa nagdaang buwan. At alam ko po na hindi po naging biro yung nagdaang buwan. At ang bawat isa po sa atin ay tunay nga po na nakaranas ng pagsubok at may pinagdaan ng problema. Pero sabi nga po sa Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who is strengthening me. Tunay nga po na ang Panginoon lamang ang magbibigay sa atin ng kalakasan at makakatulong sa atin sa mga problema at pagsubok na pagdadaanan at mga pinagadaanan po natin sa buhay. Amen? Kaya tunay nga po na huwag po tayong hihinto at patuloy lamang po tayong magpatuloy sa gawain ng Panginoon at tunay nga po na ang paglilingkod sa Panginoon ay wala pong kalugihan. Bagkus may kalakip po itong pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Amen po ba doon? Amen? So, sa umagang ito, bigyan nga po natin ang pinaka-the best na palakpak ang ating Diyos sa buhay. Amen? So, tayo pong lahat ay tumayo at pangungunahan po tayo sa opening prayer ni Sister Marian Roman at ng worship team.
Hallelujah, hallelujah, Jesus. Yes, O Lord Jesus, hallelujah. Lord, patuloy po kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, sa oras na ito, Lord, sa aming gawain, Panginoon. At Lord, patuloy po kami nagpupuri sa iyo, sumasamba, Lord, sa iyong kataas-taasan, kabanal-banalang pangalang Jesus, Lord. Patuloy po namin itinataas sa iyo, Lord, ang aming gawain to, Panginoon. Lord, alam ko, Lord, na ngayon pa lamang, Lord, ay binigay mo na, Lord, ang iyong banal na Espiritu, Lord, upang makapagpuri po kami at makasamba kami, Lord, sa iyong banal na pangalan, O Lord Jesus. At Lord, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyo, O God, sa pagkakataong ito, Lord. Nakasamba po kami sa iyong banal na harapan, Panginoon. At Lord, salamat din po, Lord, sa buong linggo, Lord, na pinagkaloob sa amin na pagpapala, biyaya at buhay at kalakasan, Panginoon. At alam ko, Lord, na patuloy mo kaming iingatan at gagabayan, O Lord Jesus. At Lord, patuloy po ng namin tinataas sa iyo, Lord, ang gawain na ito, Panginoon. Sa lahat po, Lord, ng iyong gagamitin, Panginoon, mula po sa MC, sa music ministry, sa mag-operatory, Panginoon, at lalong-lalo, Panginoon, sa iyong gagamitin, Lord, na maghahayag, Lord, ng iyong banal na salita, O Lord Jesus. Lord, hawakan mo po siya ng iyong banal na kamay, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na maihayag lamang po niya, Lord, ang mga salita po, Lord, na aming matututunan, Panginoon, at aming maipapasapamuhay, Panginoon, sa aming buhay. At gayon din, Lord, yung mga kapatid po namin narito, Panginoon, patuloy mo lang sa ingatan, gabay, at Lord, yung pong mga kapatid po namin na wala pa, Panginoon, hipuin mo po, Lord, ang kanilang mga puso, O God, na maalala po nila, Lord, na ito po ay araw ng pagpupuri, pagsamba, Lord, sa iyong banal na pangalan, O Lord Jesus. At gayon din, Lord, yung mga kapatid po namin sa online, Panginoon, hipuin mo rin po, Lord, ang kanilang mga puso, Panginoon. Buksan mo po ang kanilang mga puso, Lord, na lahat po ng aming marinig at mapag-aralan po sa araw na ito, Panginoon, ay kanilang maisapamuhay at matimo po sa kanilang mga puso, O Lord Jesus. At alam ko, Lord, na ikaw ang Diyos at na buhay na patuloy na gagabay at susubaybay sa amin pa. At Lord, kung ano man pong magiging hadlang po, Lord, sa gawain namin ito, Panginoon, ay patuloy namin pinalalaya sa pangalan ni Jesus, Tanaga Nazaret. At Lord, salamat, Panginoon. At alam ko, Lord, na ngayon ay tagumpay na, Lord, ang aming gawain. Salamat, Panginoon. At sa ilamang, Lord, ang pinakamatas na papuri, pasalamat, Lord, sa iyo walang kapantay na pangalang Jesus. Amen and amen. Amen, amen po. Tunay nga po na sa umaga na ito, tayo po'y pinagpala na ng ating Panginoong Diyos. Kaya tayo po'y muling aawit, iinda katigit sa lahat, luluwalhatiin po natin ang pangalan niya. Luwalhati ng pangalan niya.
sayaw at papuri para sa Diyos na hatid ng puso. Pinagpala ng lubos, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalahan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya ang
wala pong close sa inyo, O Diyos, na pinabayaan nyo. Walang close po sa inyo na hindi nyo po iningatan. Wala pong close sa inyo na hindi nyo sinagot ang panalangin. Kapag kayo po ang naging priority ng aming buhay, inaayos nyo po ang aming buhay. Inaayos nyo po ang aming schedule. Ibine-bless nyo kami. Totoo po ang inyong salita. Basta kayo po yung una sa aming buhay. Kaya salamat po, sinamba ka namin. Tulad ng aming inawit, sa lahat ng panahon, pupurihin ka namin, sasambahin. Saan ka man magtungo, doon kami. Salamat sa banal mong Espiritu na siyang patnubay sa aming buhay. Hindi po ang lakas. Lahat ng aming kakayanan, talento, o anuman ang aming kalagayan sa buhay, ito po'y dahil lang sa inyong habag at grasya. Kaya kami nakakahinga, kaya po kami nakakalakad, kaya kami po ay nakakarinig, kaya kami po ay nakakapagsalita, nakakalasa. Biyaya niyo po ito. Salamat po na kayong aming dinadakila, kami po mababa. Sabi ni Juan Bautista, kinakailangan kayo palagi ang madakila, kami po ay mababa. Sa aming henerasyon, sa aming panahon, gamitin nyo kami. Yung buhay namin na pinagkaloob nyo ay hindi masasayang, kundi paglilingkuran ka namin ng buong puso. Tulad ng ginawa ng anak mong sa Jesus, nabuhay lamang siya dito sa ilalim ng inyong kalooban, sa ilalim ng inyong purpose. Dahil ang mga taong nagtatagumpay ay yung merong not my will, but your will be done. Dalawin nyo kami, samahan nyo kami ngayong umaga. Salamat po. At hindi lamang kami ang buong body of Christ sa bansang Pilipinas, sa buong mundo, dalawin nyo. May lalakas, may sisigla, may maliligtas. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over body of Christ. We declare that Jesus is Lord over our family. Napakabuti mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, praise God po. At isa pong malakas na palakpak po sa Panginoon. Amen. So, glory to God. At papasalamat po tayo sa Diyos dahil nakaraos po yung Women's Fellowship po kahapon. At palakpakan po natin ang mga kananayan dito. No? Papasalamat po tayo kay Pastora Esa, kay Kuya Nestor na nagparito para ibahagi ang kabutihan ng Diyos. At salamat din kay Kuya Rene, kay Ate Maria, sila yung sumundo. Kasi po, nasa seminar kami kahapon sa Baliwag. So, glory to God. At salamat din po dahil nakasama natin sina Kuya Jun, sina Terebi, mga taga Baliwag. Palakpakan po natin ang Diyos. Saka si Ate Chona, yung mga kaibigan ni Ate Chona. So, classmate pala. Amen. Sa inyo po lahat na naririto, God bless po. Alam niyo po, ang Diyos ay napakabuti. Dati noon, natakot tayo sa sinasabi ng balita na walang ulan. Pero umulan. Umani ang mga tao, napagpala ang mga tao. Lalo na po ating barangay. At ngayon ay pinapanalangin, huwag umulan. Kasi natatakot naman sa ulan, ganang hirap magpaani pagka umulan. Na-realize niyo po ba yung grasya ng Lord? Sa mga magmamahal sa Kanya, lahat ng bagay gumagawa nagkakalakip-lakip. Kahit umulan noon, marami ang maglalagay ngayon. Amen? Ang pag-iisip ng Diyos, hindi natin pag-iisip. Hello? Kagabi po ay dumating ako rito, wala pong kuryente. So, punta po ako doon sa kubo. Nag-pray po ako. Sabi ko, Lord, hindi makakapag-practice yung mga bata. Kaya kailangan magkaroon ng kuryente. Nag-pray ako. Eh, mainit. Ginawa ko, binuksan ko po yung sasakyan. Binuksan ko aircon. Doon po ako nagpe-pray. Lord, favor naman. Magka-power. Tumawag pa nga po si Ate Chona. Sabi niya, Pastor, pwede bang makitulog sa chart? Eh, sabi ko, mainit doon. Bakit po? Eh, kako, kaya may ilaw dito, gawa ng sasakyan.
gawa ng mga kaibigan niya. Pero 8 o'clock, nagkakuryente. Amen? Maliliit na bagay yan, pero ang Diyos sumasagot sa panalangin. Walang close sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Walang close sa Diyos na hindi iningatan ng Diyos. Amen? So, glory to God. Ano ho? Ngayon naman ay hindi po tayo live dahil wala pong internet. Pero mamaya i-record po ito. Baka nagka-problema po doon sa Kalawitan, baka walang kuryente doon. Pero mamaya i-record po ito. Pero salamat sa mga follower natin, mga viewers, at sa patuloy niyo pong pag-share at dito. Purihin po ang Panginoon. At congrats din po sa mga nag-graduate. Hindi na pa ako makabati sa Facebook kung isa-isahin mo. Kaya sabi ko, ngayon ko na lang babatiin lahat ko na nag-graduate. Mula bata hanggang kolehiyo. Congratulations po sa inyo lahat. Dito po at sa live stream. Mamaya, mapapakinggan po nila. Congrats po sa lahat ng mga nagsi-graduate. Pati po yung mga nabigyan ng award. Amen? Mula bata hanggang kolehiyo. Kaya pagpalain po kayo ng Diyos. Amen? At siyempre, yung mga naging tagapagsalita po ay taga rito rin sa church, sa mga eskwelahan. Amen? Kaya palakpak po sa Panginoon. So ngayon, yung may announcement, sa Sunday, next Sunday, kasi po, 36th anniversary natin ng main church. Kaya wala pong gawain dito. 100% doon po tayo sa base. Para makita naman ninyo yung mga kapatiran dito sa Bulacan, Pampanga, sa buong Pilipinas. Kasi po ang GLBC ay international. Merong nasa ibang bansa din. At marami na pong naitayong church over the Philippines at saka po sa abroad. At sa darating po na linggo, 8:30, doon po tayo. Amen? At doon naman po siyempre may mga followers tayo, viewers sa ibang bansa. Doon na lang ang live noon. Itatag na lang yung account natin dito para mapanood din nila. Kasi may mga viewers po tayo sa ibang bansa. Kaya sama-sama po tayo doon. Pero tayo naman naririto, doon tayo. Walang problema, may merienda roon. Lahat. Amen? So kung wala po kayong sasakyan, may sasakyan. May service po tayo dito. Kaya naman po, yung walang sasakyan, 7:30, nandito na kayo. Kasi 8:30 ay nandoon na tayo. Umpisa na po yun. So makapellowship natin yung mga kapatiran natin sa JLBCI. So isang beses lang, sa isang taon nangyayari yon. Kaya bigyan natin po gagawin natin yung para kay Lord. Hindi naman sa atin. At isang katawan po tayo. Yung po mga yun, nananalangin din sa atin. Tayo nananalangin din sa kanila. Kaya yung araw ng anibersaryo ay isang malaking kagalakan po para ipagdiwang natin ang goodness ng Panginoon. Kaya palakpak po sa Panginoon. Ayan. So ito po yung topic natin ngayong umaga. Ayan. God first. Napakasimple na. Sabihin mo, unahin mo lagi ang Diyos. Ako po, nasaksihan ko, yung mga taong naging priority ang Diyos, yung nag-prioritize sa Diyos, naayos ang buhay, naayos po yung schedule, nagkaroon ng kapayapaan, nagkaroon ng kagalakan, at saka binibless ni Lord. Na-approving ko na po yan, yung mga naging priority nila ang Diyos. Amen? Hello? Kung gusto mong maging malungkot, lumayo ka sa kalooban ng Diyos. Ang taong pinakamalungkot sa mundong ito ay yung taong lumalayo sa kalooban ng Diyos. Ang tao naman pinakamasaya ay yung naglilingkod sa Diyos. May problema, may pagsubok. Nasa lupa pa tayo eh. Amen? Hindi naman pinangako ng Diyos na walang pagsubok eh. Sabi ng Panginoong Hesus, magpakatatag kayo, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian, na pagtagumpayan ko ng mundong ito.
So, may makakaranas tayo. Walang exempted. Pero, may inner peace tayo. May inner joy tayo. Overcomer tayo. Kasi sabi sa 1 John 5:4, sapagkat napapagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan ito at nagtatagumpay sila sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Amen? Sino po nagtatagumpay? Mga anak ng Diyos. Amen? God first. Ito na may palasak na sa atin eh. Yung Mateo 6:33. Ang sabi rito, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Holistic po ito, hindi lang po ito financial. Spiritual, emotional, mental, social, emotional. Amen? Kaya nga pagka naging priority natin ang Diyos, ayusin niya ang buhay natin. Ang Holy Spirit ang tutulong sa atin para patnubayan niya tayo doon sa kalooban ng Diyos. How to seek God first. Amen. Paano ba natin uunahin ang Diyos? Number 1, be faithful. Sabihin mo sa katabi, katapatan na naman eh. Amen. So, may istorya po ito. Aralin natin yung buhay ni Eliseo. Amen. Sino po nakakilala sa inyo kay Eliseo? Amen. Si Eliseo, ang mentor niya si Elias. Siya po yung humalili kay Elias. Siya yung nakatanggap ng anointing. Siya po yung nakatanggap ng abilidad mula sa Diyos na pinasahan siya. Amen? Kasi siyempre, ang buhay natin sa mundong ito ay hindi naman lagi tayo'y bata eh. Iedad tayo. Amen? At kailangan maipasa natin ito doon sa next generation. Hindi tayo laging malakas. Hindi tayo laging, ay strong. Iedad tayo eh. At nangyari po yan kay Eliseo, wala naman siyang ginawa. Naging matapat lang siya sa kanyang mentor, kay Elias. Siyempre, kakausapin ng Diyos si Elias, ibibigay niya, ipapasa niya doon sa tapat. Amen? Hello? Doon niya ipinasa kay Eliseo yung anointing. Amen? Tignan niyo po, sa 2 Hari, chapter 2, verse 6. Sinabi uli ni Elias kay Eliseo, maiwang ka na rito sapagkat pinapupunta ako ni Yahweh sa Jordan. Ngunit sinabi niya, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, hanggang buhay ka. Hindi ako hihiwalay sa iyo. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ako hihiwalay sa iyo. At nagpatuloy sila ng paglakad. Actually, kung tingnan niyo po ang background dito, si Eliseo ay isang negosyante. Nag-aararo siya eh. Tapos ay magsasaka. May baka. Ngayon, sabi ng Diyos kay Elias, punta mo sa Eliseo, pahiran mo siya. Siyang hahalili sa iyo. Kaya nung sinabihan ni Elias sa Eliseo, yun ang ginagawa niya. Grabe nga sa Eliseo eh. Sinunog niya yung araro eh. Amen? At yung baka ay ginawang handog eh. Alam niyo po, tanungin niyo kung bakit. Para wala na siyang balkan. Amen? Kasi ang tao, minsan tinatawag ka na ng Diyos eh. Ang dami mong binabalkan eh. Ang ginawa ni Eliseo, sinunog niya yung araro. Baka. Pero hindi ko naman sinasabi niya na sunugin natin yung mga kabuhayan natin. Amen. Kailangan natin yun. Ang pinapakitaan dito ay sumunod, maging matapat doon sa sinasabi ng Diyos. Doon tayo i-bless ni Lord eh. Napakahalaga po kasi ng katapatan. Di ba? Inilagay ni Elias yung balabal kay Eliseo. At mula noon, sumama na po si Eliseo kay Elias. At humaba ang buhay ni Elias. Alam niyo po, naka-4 na hari humaba ang buhay ni Eliseo. Sorry, no? Ang mentor niya is si Elias. Amen. Alam niyo po, nung si Kuan ng prophet, si Eliseo, naka-4 na hari siya. 60 taon siyang naglingkod sa bayang Israel. Sa panahon ni Haring Joram. Amen? Sa panahon ni Haring Jeho,
ni Haring Jehoas at ni Haring Joas. Grabe, 60 years. Amen. Kaya palakpakan natin ang Diyos sa mga senior citizen. Ganon si Eliseo. At grabe, ano yung ting ni Eliseo? Hindi naman nasulat sa Biblia. Dahil siya ay pinagpala po ng Diyos. Hanggang sa siya'y namatay. Alam niyo po, nung siya'y namatay, grabe yung anointing niya eh. Yung mga Israelita may inililibing noon. May inililibing. Ngayon yung mga Mubeta, di ba, kalaban po yun ng Israelita. May inililibing po yung Mubeta na bangkay. Ito palang Israel pala may inililibing. Sorry, Ngayon, sasalakay po yung Mubeta. Dala-dala po ng mga Israelita yung ililibing. Sa takot sa Mubeta, iniwanan na itcha nila yung bangkay. At doon sa libingan ni Eliseo tumapon, napadikit sa kalansay ni Eliseo yung bangkay. Nabuhay po yung patay. Amen. Hello. Ganun po katindi ito si patay na. Grabe yung anointing niya eh. Di ba? Alam naman yung istorya ni Eliseo. Bumubuhay siya ng patay. Amen. Tapos yung pinapagaling niya yung mga may sakit, yung mga sinaaman na opisyal, na may ketong, kuminis ang balat. So, ang daming himala. Nagpapababa siya ng apoy. So, ito ay dahil sa tapat siya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nakuha niya yung kapangyarihan ng Diyos. Yung abilidad, kakayanan, karunungan ng Diyos na ipasa sa kanya through Elias. Kaya napakahalaga po ng katapatan. Sabi rito, benefits of faithfulness. Number 1 ay long life. Kagaya po ng binanggit ko kanina, nabuhay ng matagal si Eliseo. Tuusin niyo 4 na hari na paglingkuran niya. Amen. At sabi nga po doon sa awit 91, 14-16, aking ililigtas ang tapat sa akin. At ang sino mga taong ako ay kikilalin. Pag sila'y tumawag, handa ko na sila ay pakinggan. At bibigyan ko sila ng mahabang buhay. Amen? Kaya nga, yun ang kapag tapat sa Diyos, una, yun ang benepisyo, long life. Number 2 ay kapayapaan. Kapag tapat tayo, may kapayapaan po tayo. Amen? Di ba sabi po doon sa Kawikaan 10:9, ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Pag tapat tayo sa lahat ng bagay, may kapayapaan tayo. Sabi nga po rito doon sa second paragraph, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Kaya wala po tayo may tatago sa Diyos. Si Moises po, nung may pinatay si Moises, akala niya wala nakakita sa kanya, may nakakita pala sa kanya. Amen? Si David naman, 1 taong itinago niya yung kanyang pagkakamali. Pero after manganak yung si Bathsheba, pinunta siya ng propeta. 1 taon niyang itinago, pero ina-expose din ng Diyos. Ang maganda sa ngayon sa atin, tingnan niyo po, si Moises, si Moises nakapatay, si David nagkasala, pero lahat yan nakatanggap ng grasya ng Diyos. Parang tayo, hindi naman tayo karapat-dapat eh. Dahil sa grasya, hindi tayo deserve. Pero grabe si Lord. Pinatawad tayo ni Lord. Kasi nga po, yung habag at katotohanan, dala-dala yan ni Jesus. Hindi siya nagtotolerate ng kasalanan, pero nagtuturo siya ng katotohanan. Para mapagpala tayo. Para yung kapayapaan. Amen? Pag na-maintain natin yan, payapa tayo. Di ba? Kahit saan ka pumunta. Kahit saan ka, wala kang dapat katakutan. Napaparangalan natin ang Diyos. At alam mo, pag nanalangin ka, sasagutin ka ni Lord. Sabi po sa Santiago 5:16, 17, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Amen? Hindi tayo perfecto, pero sinisikap natin na gawin ang katwiran. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tapos ang isa pang benepisyo po ng katapatan ay kaligtasan. Sabi po doon sa Mateo 24 verse 13, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Amen. Hello. Isa lang naman ang ayaw ng Diyos sa tao eh.
yung gumawa ng kasalanan eh. Kasi yun po yung magiging pader. Sabi po sa Isaiah 59 verse 2, ang kasalanan naman talaga hadlang eh. Kaya nga binabantayan natin ang ating puso, pinoprotektahan natin ang ating puso, at chinecheck natin ang motibo ng ating puso. Kasi sabi po sa Proverbs 4:23, sa puso nakasalalay. Amen? Ang buhay natin. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Yan. So yun po yung benepisyo ng katapatan. At ito po ay ginawa po buong panahon, ginawa po ito ni Eliseo. Si Eliseo ay tapat sa Diyos, tapat sa kanyang mentor. Amen? At naranasan niya yung kabutihan ng Diyos. Amen? Number 2 na tayo. Mabilis lang tayo. Amen? Number 1, be faithful. Ito po yung papaano yung pag-una sa kaharian ng Diyos. Number 2, be available. Sabi mo siyang katabi, be available. Pansinin nyo, ulitin natin, dun sa 2 King chapter 2 verse 6. Sinabi uli ni Elias kay Eliseo, maiwan ka na rito sapagkat pinapupunta ako ni Yahweh sa Jordan. Ngunit sinabi niya, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. At nagpatuloy sila ng paglakad. Ang hinahanap ng Diyos sa atin ay yung ating panahon, oras sa Kanya. At nakita po ng Diyos yung kay Eliseo. Hello. Available that God needs. Ito po yung available na kailangan ng Diyos. Siyempre, yung willing. Amen? Nandiyan po yan. Yung, yan. Willing. Marami pong magagaling sa mundong ito. Marami. Amen? Pero, yung puso ba nila ay mahal ba nila si Lord? Alam niyo po, kung ano yung bagay na gustong-gusto natin, yun ang ipapriority natin. Maniwala po kayo. Kung ano yung bagay na gustong-gusto natin, yun ang magiging priority ng ating buhay. Pero grabe, pag yung paglilingkod kay Lord ang naging priority, sagot ka niya. Amen? Hello? May mga tao kasi, may mga problema kasi ang tao na hindi naman, kailangan natin pera, pero may mga problema ang tao na hindi kaya ng pera. Kailangan ng power ng Diyos. Sabi ni Pedro at ni Juan, pilak at ginto, wala ako. Pero sa pangalan ng Jesus, lumakad ka. Amen? May impartation. Kasi ang kinukuha dito, impartation eh. Kapag tayo sumusunod sa Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, bumababa sa atin. Amen? Yung ginawa ni Jesus, sabi niya sa John 14:12, magagawa din ninyo, higit pa. Dahil papunta na ako sa Ama. Kasi si Jesus, 33 years lang naglingkod. Tayo, umaabot pa yung ating edad ng mahaba. Kaya kung si Jesus nag-pray sa may sakit, gumaling. Pag nag-pray tayo sa may sakit, gagaling din. Dito, proven na dito, ang dami ng may sakit dito pinagaling. Amen? Hello? Ang Diyos ay gumagawa po ng himala. Available that God needs clean vessel. Siyempre, lagi ko sinasabi sa inyo, yung topic natin noong nakaraang linggo, keep our anointing. Yung anointing nasa kalinisan. Amen? Bumababa ang Diyos kapag may consecration. Pag naglus ang ating consecration, maglulus yung ating anointing. Hello? Pero kapag binabantayan natin lagi yung relationship natin sa Lord. Amen? Grabe, maraming tao ang malalapit kay Kristo. Marami kang payayamanin. Sabi mo siyang katabi, marami kang payayamanin. Maraming tao yung mabe-bless dahil sa buhay natin. Bakit anointed ka? Sabi mo siyang katabi, anointed ka. Hello? Lahat ng kumunik sa iyo, lahat ng naniwala sa iyo, lahat ng mga tao na nanalig sa Diyos, ginamit ka, i-bless sila. Proven na po rito. Lahat na matatapat, available dito. Grabe, tingnan niyo po yung buhay. Dati, mga simpleng buhay ngayon. Hindi na tayo magme-mention ng pangalan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Empty vessel. Kailangan wala. Ibig sabihin,
sisidlan tayo na walang, sabihin, ginagamit laan tayo ng Diyos. Ako po, ginagamit laan ng Diyos sa panahong ito. Dati naman po, mahihain ako. Pero sa panahon ko, sa henerasyon ko, sasabihin ko lang ang pinapasabi sa akin ng Diyos. At time will come, ipapasa ko rin itong ministering ito sa iba na magpapatuloy. Kaya nga, mula sa kids, youth, tinitrain na natin sila. Amen? Kagaya po ni Elias, minentor niya si Eliseo. Kasi darating yung araw, babalik siya sa Diyos eh. Amen? Kaya nga, makikita natin na available talaga si Eliseo eh. Alam niyo po, 3 beses yun eh. Sabi po ni Elias kay Eliseo, dito ka na, pinapupunta ko ng Diyos sa Bethel. Sabi po ni Eliseo, hindi ako hihiwalay sa iyo. Kagaya po ng inawit natin kanina, saan ka man pumunta, doon ako pupunta. Di ba, inawit natin kanina? Kaya, palakpakan po natin ang music team. Amen. Di ba, inawit natin, saan ka man pumunta, doon ako pupunta. Sabi po ni Elias kay Eliseo, dito ka na. Pinapupunta ko ng Diyos sa Jericho. Sabi po ni Elias, saan ka man pumunta, doon ako pupunta. Hanggat buhay ka, hindi ako hiwalay sa iyo. Hanggang sa doon sa text natin na, dito ka na, pinapupunta ko ng Diyos doon sa Jordan. Sabi, hindi ako hiwalay sa iyo hanggat buhay ka. Amen? So, pagka yan ang gusto ng Diyos, yung available tayo, willing, clean, empty. Na tayo gagamitin ng Diyos. Hello? Kaya nga, hindi po masama magpaaral po ng inyong mga anak. Ang mga anak nyo maging abogado, doktor, teacher, maging mga nurse, mga pulis, o anumang kurso. Yan ay magsasaka, negosyante. Pero kulang po yun. Kapag hindi nyo tinuruan ng inyong mga anak na magmahal sa Diyos. Kapag hindi nyo tinuruan ng mga anak nyo na sundin ang Diyos. Hello? Na-proving ko na po yan. Yung mga tao na hindi naging priority ang Panginoon, ang gulo ng buhay. Yung mga tao na hindi naging priority ang Diyos, ang gulo na schedule. Amen? Pero yung mga tao na naging priority ang Diyos, may inner joy, may inner peace. Ibine-bless ni Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magkasama po yon. Ang buhay kasi ay relationship. Ang discipleship ay relationship. Jesus Christ, dinisciple niya yung mga alagad niya. Kung paano si Elias, dinisciple niya si Eliseo. Magkaroon ng relasyon sila. Ang tawag nga po ni Eliseo kay Elias si Ama eh. Amen? Ama. Di ba sabi niya? So, ganun din po tayo. Tayo po ay mahalaga kasi yung discipleship. Mahalaga po yung mga cell group, mahalaga po yung, hindi natin kaya nag-iisa. Kailangan may pinagsasabihan tayo ng ating problema. Maniwala po kayo. Amen? Kaya nagtagumpay po si Eliseo, may nag-mentor sa kanya, si Elias. Si Joshua, kaya nagtagumpay, may nag-mentor sa kanya, si Moises. Si Timothy at si Titus, kaya siya nagtagumpay, minentor siya ni Pablo. Amen? At kaya nagtagumpay po yung mga alagad, minentor sila ni Jesus. Kaya napakahalaga ng number 2, be available. Amen? Praise. Number 3 na tayo. So, number 1, paano natin hahanapin paano natin uunahin ng Diyos? Be faithful. Number 2, be available. Number 3, be prayerful. Yan. Kasi yung panalangin ay paghanap din sa Diyos yan eh. Tignan niyo po doon sa verse 9. 2 King chapter 2 verse 9. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin. Sumagot si Eliseo, kung maaari po ipamana niyo sa akin ang 2 bahagi ng inyong kapangyarihan. Ito po yung double portion of anointing. Si Eliseo hindi humingi ng bahay, hindi siya humingi ng sasakyan, hindi siya humingi ng material na bagay. Kailangan po natin yan, bahay, sasakyan, material na bagay. Pero yan ay susunod yan. Susunod po yan, kaya nga ang ating text, Mateo 6:33. Pag inuna mo siya, bonus na lang yan. Alam ng Diyos yung pangangailangan natin. Kahit nga hibla ng buhok natin, bilang ng Diyos eh. Never na pabayaan niya ang kanya pong mga anak. Anong hiningi ni Eliseo?
kapangyarihan. Kasi ang gusto ni Eliseo, nabubuhay siya na kasama ang Diyos. Walang kwenta ang buhay na hindi natin kasama ang Diyos. Magpapaikot-ikot ang ating buhay, mapapagod tayo. Amen? Magiging malungkot tayo. Pero kahit may pagsubok at problema, pagka ramdam natin na kasama natin ang Diyos, may kapayapaan tayo. Alam natin ang pagsubok na ay dumadaan laang, pero ang dulo nito, pagpupuri, pagpapasalamat sa Diyos. Kaya yun po yung hiniling ni Eliseo. At natanggap niya yon. Sabi po ni Elias, pag ako'y kinuha ng Diyos, nakita mo, tatanggapin mo yung double portion of anointing. Kaya nga naging tagumpay ang ministry ni Eliseo. At ang daming napagpalang tao. Amen? Yung kwarto, bigay nung mayamang suminita. Dahil naglilingkod siya, sabi ng mayamang suminita, pagpagawa ko kaya ito ng bahay para may matuluyan. Amen? Yung anak niya na namatay, binuhay ng Diyos. Through Eliseo. Bakit nandun yung power Kasi pag nandun yung kapangyarihan ng Diyos, kumpiyansa tayo. Kasi alam natin, kasama natin ang Diyos. Nakukuha yan sa prayer. So sa panahon natin ngayon, siyempre, sa panahon natin ngayon ay, siyempre, ito naman ay para sa lahat. Bansang Pilipinas, sa lahat ng tao. Ito lang naman ang tao kasi may part May human responsibility. Pag ginawa ng tao yung parte niya, gagawin ng Diyos yung part niya. Amen? Tignan niyo po, ito isang verse lang. May makukuha tayo dito. Pansinin niyo po itong 2 Chronica 7 verse 14. Diba sabi po rito, ngunit sa sandaling ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba. Amen? So, may part tayong gagawin. Anong gagawin nating part? Magpakumbaba. Manalangin. Sabi rito, hanapin ako. Hanapin natin ang Diyos. At pang-apat, talikuran ang lahat. Talikuran ang kanilang kasamaan. Part natin yon ng mga tao. At ito naman ang parte ng Diyos. Ginawa natin yung part ng tao, 4, magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin siya. Tatalikuran ang kasalanan. Ito yung part ng Diyos. Papakinggan ko sila mula sa langit. Grabe, bukas ang kalangitan. Pag ginawa natin yung 4 na yon, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan. At muli ko silang pasasaganain ang kanilang lupain. Amen. So, ganun lang naman buhay. Ang mga Israelita, pagka sumusubay sa Diyos, salot, nasasakop sila ng kaaway. Pag sumusunod, pagpapalain na naman ng Diyos. Amen. Ay di, i-maintain na natin. Amen? Be faithful, be available, be prayerful. Alagaan natin ang relasyon natin sa Diyos. So ngayong umaga, yun po yung ating napag-aralan. How to seek God, be faithful, be available, be prayerful. Tayo po tumayo, umawit po tayo sa Lord. Muli po nating awitin yung saan ka man pumunta, doon ako pupunta. Narinig ko po yung kanina. Amen? Kasi sabi po ni Eliseo, hindi ako hihiwalay sa iyo hanggang buhay ka. Kung saan ka pumunta, doon ako pupunta. Amen? Siyempre, ang pag-asa natin ay nasa Panginoon lang. Unahin natin ang kanyang kaharian, katwiran. Alam ng Diyos yung mga pangangailangan natin. Kaya niyang gawin yan. Yung mga personal nating request, ibibigay yan sa atin ng Diyos. Sige po, tayo po yung mawit sa Lord. Sambahin po natin ngayong umaga. Thank you, Lord. We worship you. Hallelujah. Sinasamba ka namin, O Diyos, sa umaga pong ito. Dahil napakabuti mo po sa aming buhay. The spirit of prayer ay dumaloy sa ating buhay. Sariwain natin ang relasyon natin sa Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Gusto niyang i-restore yung relasyon natin sa Kanya. Gawin nating panalangin ang awiting ito. Grabe. Magtapat lang tayo sa Diyos. Yan ang susi. Kausapin natin ang Diyos sa oras na ito.
Ito yung available na oras para makausap natin siya ng sarilinan. Huwag niyo intindihin ang katabi niyo. Sabihin niyo ang laman ng puso niyo. Sabihin niyo yung damdamin niyo sa Diyos. Ipahayag niyo ang damdamin niyo sa Diyos. Mag-pray tayo. Kausapin natin si Lord ngayong umaga. Pag-ibig ng buhay ko, sama sa'yo, saan ka man tutungo. Buhay ko'y tanging ikaw lamang, ang hangbo'y ilingkuran. Kaya buhay pa tayo. May purpose ang Diyos. Marami pang Diyos na pagpapalain dahil sa buhay mo. Ang mahalaga ngayon, yung nakaraan, tapos na yon. Ang sabi ni Pablo, ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan, sinisikap ang nasa hinaharap. Nasain natin yung power ng Lord. Kagaya po ni Eliseo, wala siyang hiningi, kundi kapangyarihan ng Diyos. Taas natin ang ating kamay, sambahin natin ang Diyos. Gawin natin panalangin ang awiting ito. Pag-ibig, susundin ko ang iyong nais. Ko ang siyang pag-ibig. Diyos ang langit. Nakikinig ang Diyos sa iyo. Nakikinig ang Diyos sa panalangin mo. Ang panalangin mo ngayon, litrato yan na magandang kinabukasan ng angkan mo. Larawan yan na magandang kinabukasan ng angkan mo. Kaya huwag mong pabayaan ang relasyon mo sa Diyos. Kumapit ka sa Kanya. Huwag kang humiwalay sa Kanya. Kagaya ni Eliseo. King Jesus, pag-ibig ng buhay ko. Sinasagot ng Diyos yung panalangin natin. Saan ka man tutungo, ako'y tanging ikaw lamang. Ngayon ay ang lilingkuran. Bawat araw, walang pagsubok na hindi kaya natin pagtagumpayan. Nakadikit tayo sa nanalo na. Nakadikit tayo sa nag-champion na. It is finished. Kailangan lang natin magtiwala. Ang Diyos ay nakikinig. Binubuhay niya yung pangarap sa puso natin. I-guide niya tayo, ililid niya tayo sa matagumpay na buhay. I-bless ang mga family ng bawat isa. Ang mga anak nyo at apo, pagmamahal sila sa Diyos. Susunod sila sa kalooban ng Diyos. Aman. Ano man, kung may karamdaman ka, pinapagaling ka ng Diyos ngayong umaga. Ano man yung karamdaman mo sa katawang physical, narito ka man, nasa live stream ka man, nasa ibang bansa ka man, nasa ibang probinsya, ano mang karamdaman yan. Kung ang kahit isang anak na niyang si Jesus, hindi niya ipinagkait sa atin, gaano pa kaya yung karamdaman mo ngayon, pinapagaling ka ng Diyos. Habang nananalangin ka, pinapalakas ka ng Diyos.
Tinatatatag ka ng Diyos. Buhay ko'y tanging ikaw lamang. Inire-restore ng Diyos yung dati mong ginagawa. Inire-restore ng Diyos yung dati mong panalangin. Yung mga tao na dati mo ipinapanalangin, ngayong umaga, mapapanalangin muli sila. Nire-restore ng Diyos yung relasyon mo sa Kanya. Ipagpapatuloy mo ang magandang bagay na pinasimulan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Jesus, buhay ko, sasama sa iyo, saan ka man tutungo. Buhay ko'y tanging ikaw lamang. Lilingkuran. Yes. Kausapin mo si Lord ngayong umaga. Buong buhay. Huwag tayong magtitira. Total surrender sa Diyos. Surrender life is a power for life. Surrender life is a conqueror life. Surrender life is a overcomer life. Yes, oh God. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Kami po ay nagpapakumbaba. Yes. Thank you, Lord. Yes, Jesus. Nagsasalita po ang Diyos sa ating mga buhay dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, sa lahat ng nakakonekta sa lugar na ito. Yes, oh God. Ikaw may isang ama, ikaw may isang ina, ikaw may isang dalaga, isang binata o ibang lahi, saan ka man naroroon. Narito ka man sa Pilipinas, nasa ibang bansa. Ngayon po umaga, alam niyo po, sabi po sa Jeremiah chapter 1 verse 5, nasa tiyan pa tayo ng ating ina ay pinili na tayo ng Diyos. Alam niyo po, may apostol, may prophet, may evangelist, may pastor, may teacher sa iglesyang ito. Ipinagkaloob sa atin yung masaganang kaloob. Maging doon po sa mga nakikinig. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 12, lahat ng mga kaloob ay ibinigay sa atin. Unique ang pagkakalikha ng Diyos sa atin. Kailangan lamang po madiscover natin ito. Pagyamanin natin ito. Ito po yung gawin natin. Sabi po sa 1 Peter 4:10, bilang mga mabubuting katiwala ng Diyos, gamitin nyo yung mga kaloob para sa kakapanabang ng lahat. Ang hinahanap ng Diyos, available, yung willing, yung empty, yung clean vessel. Grabe. Kasama ng ating pamilya. Kaibigan ka, mag-anak. Maampiyasan sila ng mga biyaya at pagkapala sa pamamagitan ng ating buhay. Tayo po magiging channel of blessing. Lord, salamat po ngayong umaga. We are washed by the blood of Jesus. Ang gusto mo lamang sa amin, magpatuloy. Kagaya po ni Eliseo, na hanggang kamatayan niya, ay sumunod siya sa inyong kalooban. Nagpaturo siya sa kanyang mentor na si Elias at natanggap niya yung anointing, double portion. Ganon din po kami. Kami po ay salamat sa aming mga mentor. Salamat sa mga taong ginamit niyo sa amin
para maligtas kami, magkaroon kami ng buhay ng walang hanggan. Malaman namin ang kahulugan ng paglingkod. Bless niyo po ang bawat isa. Thank you. Bless lahat na nakikinig ngayong umaga, maging mga nasa ibang bansa narito sa Pilipinas. Bless ang kanilang pamilya. Lord, I declare, cover ng blood of Jesus every family. Walang aksidente, walang sakuna. I cancel in the name of Jesus. Sa single, sa tricycle, sa four-wheel, sa aeroplano, barko, saan man naroon ang kanilang mga mahal sa buhay, balot sila ng dugo ni Jesus. In Jesus' name. Lahat ng natural evil calamities, yung mga sunog, trahedya, maging yung mga sickness and diseases, yung mga high blood, heart attack, cardiac arrest, any sickness and diseases, Lord, ang bawat siya'y cover ng blood of Jesus. I-anoint yung bawat isa. Pahiran niyo po ng langis. Lalo na po sa kanilang mga anak at apo, walang mga virus, bakterya, mga mikrobyo na pwede makadapo sa buhay ng bawat isa. Hura basa kakanda. Salamat po Diyos. I declare na may kapangyarihang dumadaloy sa pamilya ng bawat isa. Kapangyarihan ng Banal na Espiritu. If the Holy Spirit is with us, there is liberty. Kung ang Banal na Espiritu po ay nasa atin, nandun po ang kalayaan. Kaya walang sakit at karamdaman. Lahat ng anumang tangka, binibigo natin, tangka ng kaaway, binibigo natin sa pangalan ni Jesus. Ikaw, Satan, 10 na imang kampon, wala kang karapatan sa aming mga buhay. In the name of Jesus. Wala kang karapatan sa pamilya ng bawat isa. Tinalo ka na ni Jesus more than 2,000 years ago. Nasa ilalim ka ng aming talampakan. In the name of Jesus. Jesus, your name is power. Jesus, your name is might. Jesus, your name is healing. Jesus, your name will break every stronghold. Salamat po, bukas ang kalangitan sa pamilya ng bawat isa. Yung pangarap nila sa kanilang mga anak at apo ay mangyayari. Aakayat lahat sila ng entablado. O Diyos, pagpapalaan nyo ang kanilang buhay, yung kanilang mga negosyo, mga saka, trabaho sa gobyerno, private sector, sa ibang bansa, pagpapalain nyo. Lahat ng close sa inyo, lahat na nag-priority sa inyo, be-bless nyo. Lord, magpapadala kayo ng mga customer, destiny helper, kingdom helper. Papadala nyo po yung mga tao, tamang tao, para maging bahagi ng kanilang tagumpay. Totoo po ang inyong salita sa 1 Corinthians 2:9. Hindi pa nakikita ng aming mata, narinig ng aming tainga ang mga inihanda ninyo sa lahat po na nagmamahal sa inyo. Salamat po Diyos, magiging masaya ang aming buhay. Ngayong buwan ng June, may mga nag-iintay na oportunidad sa buhay po ng bawat isa. Yung mga nag-a-apply sa ibang bansa, matutuloy po sila. Yung mga nag-a-apply ng trabaho dito po, Ama, sa Pilipinas, mangyayari po yon. Salamat sa favor sa buhay po ng bawat isa. Hindi lamang po ang buwan ng June, maging ang July, August, September, October, November, December. Victory. Ang 2024, a year of harvest, a year of victory, a year of restoration, a year of the Holy Spirit. In the name of Jesus. At ang mga kapatid kong ito, hindi lamang sila magiging mananampalataya, magiging mandirigma sila. Mga warrior, a woman warrior, o Diyos. Lord, overcomer, nagtatagumpay. Salamat po, Diyos, at napakabuti niyo sa aming buhay. Hindi lamang kami pagpalain niyo, ang aming mga kaibigan, kamag-anak, kakilala. Churches na nagdaraos po ng gawain ngayon pong umaga, salamat, bisitahin din niyo po. Salamat sa mga kaluluwang naligtas, lumakas, gumaling, na-restore ang relasyon sa inyo, sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. Binabless din po namin aming bansa mula sa aming Pangulo, yung 118 million Pilipino, yung 8 billion tao sa buong mundo. Kung paano nyo kami iniligtas, minahal, kinalinga, gayon din po ang gawin nyo sa lahat ng tao. Makabawas kami sa problema ng 8 billion tao sa buong mundo. Ang church na ito gamitin nyo para mag-restore, mag-revive. Gamitin nyo po ang church na ito para ilapit ang lahat ng tao kay Kristo. Ang mga may sakit gumaling, lumaya ang nabibihag ng kaaway. Salamat sa anointing. Salamat sa Holy Spirit na siya pong naggagabay sa amin sa lugar na ito. At pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, paayos na paayos ang buhay ng bawat siya, pamilya at ministry. Ang dinideklara namin ngayon, litrato ng magandang kinabukasan ng mga churches sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. We declare that Jesus is Lord over body of Christ, over the world, over the Philippines, over our family. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all po.